Effective naman. Sis Luz, malagay mo sa kabila. Dalawa na kilay sa May lagay sa akin. Salon. Salanan ko pa kayo. Siya sa akin din eh. Oh, yeah. Hello po. So live na live po tayo after a break. So still our topic is on Bible verse. So comment down your favorite Bible verse and we will give an insights. Okay, pag natin, hihimayin po natin. So paano po natin may assimilate sa mga buhay po natin. So this is in line with the National Bible Month. So, kailangan din natin mag-share ng mga magagandang balita, magagandang mga salita. So, i-follow nyo po Good Things ni Lakay. So, you are watching Romelda Cano Vlog, Kakwentuhan mo, What's Up Pinas. Lifestyle natin to. I think we are also live there. And also, and of course, our main channel, our main Facebook page, Lakay Regam Bulletin. So, again, comment. Comment nyo po yung, kunwari, John chapter 10, verse 10, mga ganon. So, explain ko kahit hindi naman ako pare. I will give an insights on the certain Bible verse. Paano nakagawa tayo ng isang mabuti sa ating mga kapwa by imparting the God's words, the Bible verse. Okay. So we have 3 viewers right now. So I hope those 3 viewers could comment their Bible verse. Please get your Bible now. And we will get or explain, we will give an insights. Bilis na. Participate kayo para maganda naman po. So we have 4. Please comment your favorite Bible verse. Explain po natin. Wow, explain natin. What I mean, we will try to explain. We will try to give an insights on the Bible verse that you would comment. Okay, please, could you, for example, John chapter, mga ganon, parang Matthew 19 verse 20, mga ganon, no? So John chapter 10 verse 10, mga ganon. So, di ba? 1 Peter 4 verse 8, so mga ganon. So we need lang natin, di ba? So kanina Matthew 6 verse 33. So this is a Bible verse that seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things will be given to you as well. So this part of the Jesus teaching in the Sermon on the Mount, where He encouraged His followers to prioritize seeking God's kingdom and righteousness above all. So, please. So, dalawa po yung viewers po natin. We are hoping na magbigay siya ng comments kung ano po yung mga paborito po nyo na Bible verse. Kung hindi nyo po matandaan,
pwede nyo pong kunin ngayon yung Bible nyo. I-comment nyo po dito kung ano pong talata, ano pong versikulo, di ba? Chapter 1, verse 3, mga ganon. So that we could, in this, di ba, small things, we could impart a good to the social media, di ba? We will make social media less toxic. We will make something more productive, imparting the God's word to our followers. So we have 16,000 followers here in Lakay Wegang Bulletin. We also have more than 1,000 followers in Kapuso community, and we have also 12,000 followers in WhatsApp Pinas, and we have also 695 followers in lifestyle natin to. Less than 500 followers in kakwentuhan mo. And also more than 200 in Romel Dacpano Vlog. So that's it. So we are live simultaneously in my 5 pages. So we want to give more insights on the Bible verse wherein we are the Christian country is celebrating National Bible Month. Okay, so nothing wrong. If you could impart, will you please give me your favorite Bible verse? Then we will try to give an insight. We will try to give how you gonna assimilate in your daily lives. Okay, in Tagalog po, pakibigay naman po o mag-comment po kayo ng mga paborito nyo pong mga Bible verse. And sa ganung pamamaraan, bigyan po natin, himay-himayin po natin, i-explain po natin kung sa ating kakayahan na may explain paano po natin ma-assimilate, paano ito i-assimilate sa ating daily lives. So 6 na po yung nanonood. Wala bang magkokomento? Wala po ba kayong mga paboritong Bible verse? Diba? Para po sana naman kahit pa paano napakaganda naman yung ating usapan. 7 books. Ano to? Interview tayo ng mga leaders sa around So, two viewers. Doon mag-start tayo sa micro. Tapos small, medium. Oh, wala po ba mag-share? O sabihin natin siyempre makakapag-search tayo ng ideas o eh kung wala naman silang business search. Wala pong sasagot, wala pong gusto mag-share ng kanilang mga favorite Bible verse. Okay. Saka marami kang pwede may Gosh. Walang gusto mag-share ng kanilang mga Bible verse.
Walang comment. Walang comment ng Bible verse. Okay. I think yung mga viewers po natin hindi nagsisimba, wala or hindi po nagbabasa ng mga Bible, kaya po wala po sila mai-comment. So, ang alam po nilang mai-comment ay yung manglait ng kapwa nila, yung mga kademonyuhan. So, ganun na lang yung alam. So, napaka ano no na ang naghahari na sa mundo natin ay mga kademonyuhan. So, that's why siguro wala po tayong mga followers dito na nagko-comment ng kanilang mga paboritong Bible verse. Kasi nga po, hindi po ata nagbabasa ng mga Biblia ang ating mga followers. Or maybe they are busy. Wala bang magtatanong? Wala po bang magko-comments? Wala po magko-comments ng mga Bible verse. Pero pagdating sa pambabash, ang dami, di ba? Pag mambabash, manglait ng kapwa, doon magaling yung mga followers ko po ata. Pero pagdating sa mga Bible verse, walang alam. Nakakalungkot. Nakakalungkot na isipin na almost all of my followers, from my social media pages, wala pong alam ng mga Bible verse. Pero pagdating sa pambabash, pakikipag-away sa kapwa, ay doon magaling. Nakakalungkot naman na ganun yung nakikita ko, So, kumbaga, ang ating social media world ay puno ng katoksikan. Ay, mali. Ano yung business mo na? Ano yung business? Wala po ako nakikita na nagko-comment ng mga Bible verse. Saan ba yan? Oh my God. Walang mga Bible verse. Walang gustong mag-share. Kita yung mga
ano, kasi walang pangalan na ano lang, magagawa tayo ng sarili mo pwede maging problema ay hindi sa pangalan. Tapos kailangan natin i-solve yun. Siyempre, as a professional. Ano yung pwede mo, ano natin gawin para masolve yung problem? Yes, kasi napansin yan. Kasi may idea, ano bang concept, anong flavor ba ng pancit canton gusto niya? Lagi isang balot gusto? Susubi ko. Sabi, pancit canton lang ako. 500 Uy, seryoso ka ulit dyan. Nakatapat ka eh. Wala. Ano ba yan? Oh. Walang mga nagko-comment ng mga Bible verse na gusto. Ano ba to? So, ibig sabihin, yung mga followers natin, wala silang alam na Bible verse. O, diba? Kaya tinatawag siya mali parang pagkakataon sila sa objective na hindi wala kasi nila pag nag-extend na ano kasi